Pero paano ba ito nilabanan ng Panginoong Hesus? Itong mga atake ng kaaway na to, paano nilabanan ng Panginoong Hesus? Sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos, wala nang iba. Sa pamamagitan lang ng salita ng Diyos. Kaya pansinin niyo, verse 4. Sabi diyan, nasusulat. Diba? Sabi niya, nasusulat. Hindi lang sa tinapay na mabuhay. Galing yan sa Deuteronomy chapter 8, verse 33. And then verse 7, matake ang diablo, sabi na naman niya, nasusulat. At yan naman ay galing sa Deuteronomy chapter 6, verse 16. And then verse 10, matake na naman ng diablo, sabi niya, nasusulat. Deuteronomy 6:13 hanggang 14, nakalagay doon na wala kayong ibang sasambay ng Diyos lamang. And then Deuteronomy chapter 10, verse 20. Hindi kayo luluhod sa mga Diyos-Diyosan, mas specific na nga dito. Okay? So, with this in mind, ano yung magiging applications natin yan? Of course, number 1 na application, kailangan nating magpasakop sa Diyos at labanan ng diablo. Okay? Ito ay mula kay James chapter 4 verse 7. Sabi sa James chapter 4 verse 7, kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo, at ilalayuan niya kayo. Okay. Yung iba, sabi nila, resist the devil and he will flee from you. Tama ba yun? Tama o mali? Sure kayo? Oo. Tama o mali? Kalahati lang yun. Kalahati lang yun. Kasi merong nauna dyan. Kailangan mo nang magpasakop ka sa Diyos. Kasi kahit na anong pag-resist mo sa devil, kung hindi ka man nakasakop sa kalooban ng Diyos, hindi ka naman nakasakop sa kanyang paghahari, hindi ka pinagharian, meron nga post na kami. Kung ginagawa mo lang ang Panginoon Jesus na Savior mo, at hindi mo siya ginagawang Lord sa iyong buhay, diba? Walang pagpapasakop yun. Kumbaga, kailangan mo lang siya as your Savior. Pero hindi ka nagpapasakop na siya ang mag-control sa buhay mo. Tama? So, kung gusto mo lang siya as your Savior, then hindi mangyayari ito kahit na mag-resist ka ng mag-resist. Ang kailangan is gawin mo Panginoon mo at Diyos mo ang Panginoon Jesus, and resist the devil and he will flee from you. Ang gawin mong Lord sa iyong buhay ang Panginoon Jesus, madali ba yun? Or yun ba ay works na sa iyo nang galing? Take note, hindi mo pwedeng sabihin ng Lord, Lord sa Panginoon kung hindi gumagalaw yung Holy Spirit sa buhay. No one can say, Lord, Lord, kung hindi siya ginagalawan ng Holy Spirit. Kaya, yung gawin mo siya na Diyos sa iyong buhay, it is a grace of God. Grace yan ng Panginoon, hindi galing sa iyo. Kasi, napakaraming tao, ayaw nilang gawin Panginoon nila ang Panginoon Jesus. Bakit? Sa kanilang sarili lang kasi. Sa kanilang sarili lang. Okay, pero, kung ginawa mong Lord, kung ang Diyos, ang Panginoon Jesus, ang siyang Panginoon ng buhay mo, tandaan mo, grace yan. Hindi yan nagmula sa iyo. Grace yan. We don't deserve, and yet, ini-enjoy natin. Because it is a grace of God. So, pasakop kayo. Okay? Number 1, kailangan mo nang magpasakop. And then, wag lang naman basta magpasakop. Okay, nagpasakop na sa Panginoon. Sige, pumunta ka dito, tukso. Lumapit ka, tukso. Hindi, tukso na yun mo po. Hindi, kailangan nagpasakop ka, pero labanan mo pa rin. At pag nilabanan mo yan, lalayo siya sa iyo. And number 2, kailangan kabisado rin natin ang Biblia.
Tama po ba? Alam mo na merong 67 books sa Bible. Tama po? At 66. Buti na lang, hindi kayo nag-amen ng malakas. Oo, hindi 67, kundi 66 books yung Bible natin. Dapat alam natin yun. At meron kayong mga memorize sa mga verses. Bakit? Ang sabi sa Ephesians, chapter 6, ang Ephesians chapter 6, kung babasahin nyo, ito yung whole armor of God, yung buong armor. Magmula sa helmet, magmula sa breastplate, hanggang sa boots. Pero yung part number 17 lang titingnan natin, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan, gamitin nyo ang tabak, or sa English is the sword of the Spirit. At ang sword of the Spirit na yan is the Word of God. At sabi sa Hebrews chapter 4, na ang Word of God ay para siyang tabak na magkabila ay talim. Okay, two-edged na sword. May talim dito, may talim doon. Okay, so gamitin natin. Dapat alam natin gamitin. Now, sabihin mo, Pastor, kabisado ko naman. Memorize ko nga eh. Memorize ko ang Bible. Binabasa nga na namin ngayon sa mula Lucas chapter 1 hanggang anong chapter na kayo ngayon? 16. Oh, binabasa nga namin yan araw-araw. Nagkukuhan pa kami, nag-discussion, di ba? Tama nga naman yun. Pero hindi tumitigil doon. Ano pang kailangan? Kailangan mo rin sundin kung ano yung mga nakasulat doon. Sundin kung ano sa... Ang Panginoong Yesus, hindi lang niya basta ginamit, hindi lang basta lumabas sa bibig niya yung mga nakalagay sa Deuteronomy. Kundi sinusunod niya ito. Bakit niya sinusunod? Bakit natin alam na sinusunod niya? Hindi siya bumigay sa temptation, kundi alam niya, fix yung kanyang mission na kailangan niyang may pako doon sa cross. Naka-fix yung kanyang mission. Kaya sinunod niya kung ano yung kalooban ng Diyos. Kailangan din natin sundin kung ano yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. At yan yung magiging weapon natin sa pagsawata sa pag-atake ng kaaway. So basahin natin ito, pakinggan ng mabuti. Kapag ito ay pinapangaral, di ba, huwag lumilipad yung isipan. Katulad ngayon, medyo kumukulimlim na, yung sampay ko, Lord, yung sampay ko. Nandito nga present physically, pero yung isipan niya nandun. Yung sampay ko, sino kayo makaisip ko bukan? Kumulimlim na eh. Okay? So, ang Panginoon Jesus, yun, napagtagumpayan niyang lahat ng tukso dahil sinunod niya or isinapamuhay ang salita ng Diyos. And then lastly, ang number 3, kasi meron pa tayong dedication na nangyayari. Huwag nating subukin ang Diyos para lamang malaman kung iniingatan na tayo o hindi. Okay, do not test the Lord. Bagkos, ano yung kailangan natin gawin? We need to walk by faith. Kailangan nating mabuhay o lumakad sa pananampalataya. Let's walk by faith. Okay. Pinangako naman niya, di ba? Sabi niya sa Hebrews na, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Panghawakan na natin na huwag na natin pagdudahan pa. Ang diablo, sasaksakan ka ng iba't ibang uri ng pagdududa. Di ba? Sabi niya sa ating Panginoong Jesus, kung totoong anak ka ng Diyos, sabi niya, di ba? Ngayon, babalik niya sa iyo yan. Kung totoong Kristiyano ka, kung totoong nagbabasa ka ng Bible, kung totoong nananalangin ka, dapat hindi ka naghihirap, dapat hindi ka nagkakasakit. Sige nga, subukan mo nga tumawid sa kalsada. Dati hindi ka masasagasahan ha. Sige, subukan mo tumawid sa kalsada. Tumawid ka nga, pero may padaan naman na truck. Ano nangyari? Yun, nabangga, pinaglamayan. Okay, huwag nating sasubukin ang Panginoon Diyos. Kundi mamuhay tayo
sa pananampalataya, panghawakan natin ang mga pangako niya at mabuhay tayo yung as normal na pamumuhay bilang tao. Okay. Yan lang, ang kaibahan natin is taglay-taglay natin ang kanyang mga salita, taglay-taglay natin ang kanyang mga pangako. Amen ba? Kaya po bang gawin ang mga bagay na to? So, to wrap this up, huwag tayong magtaka kung may dumarating na mga pagsubok, mga temptations, but count it all joy. Magalak kayo. Kasi, sinusubok ay yung pananalig na kapag ito'y nalagpasan mo, aangat ang iyong pagiging Kristiyano, yung pagiging pananampalataya. Count it all joy dahil ang Diyos mismo, hindi kanya ang Diyos, hindi kanya susubukin sa higit sa iyong makakaya. In other words, pag sinusubok ka sa isang bagay, kaya mong lagpasan mo. At hindi lang yun, count it all joy dahil siya mismo ang gagawa ng paraan para talagpasan mo ito. Ang part natin is lumakad tayo na may pananampalataya, panghawakan natin ang kanyang mga salita, isa pamuhay natin ito. Magpasakop tayo sa kanya at labanan ang yan na. Sige tayo tuloy.